Tayo po'y nabubuhay dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? And salamat po sa awat ng Diyos. Alright, tayo mag-aral na po ng salita ng Diyos. And this month, I will tackle about, if you are aware sa ating pong schedule, especially sa ating pong mga event, itong year na to, di ba? Sinend ko na sa GC natin hanggang December na, hanggang matapos itong taon yung magiging programa natin, yung mga magiging event natin. And of course, if you're aware on that, this month of August, we will topic about giving. Amen? So every month of August, ang topic natin, giving. Tama? Yan po yung natin for us to be reminded what is giving is all about. Tama po ba mga kapatid? Amen. So last month ay napag-usapan natin mga kapatid about ministry. I hope and I pray na naintindihan natin. Amen po ba? And then, this month of August we will talk about giving. Okay? This Sunday we will talking about the foundation of giving. Kailangan maunawaan mo natin ano yung pundasyon ng ating pong pagbibigay. Tama? In the ministry, kapag mali yung mindset mo kung sinong pinaglilingkuran mo, magiging baliwala yung ginagawa mo. Tama? Ganon din po sa pagbibigay. As long alam mo yung dahilan kung sinong pinagbibigyan mo, tama? Kailangan maging aware tayo kung bakit tayo nagbibigay sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Alright, tayo po magbukulat po ng Bible. Buksan natin Psalms 24:1. Okay? Pogi, hindi ikaw. Hindi. Pagyan mo kayo rin yung sinulat ko doon. Ito po sa maliit kasi pag sa Bible ko simulan. Okay. Psalms 24:1. Alright. So, nasa yung ibang mga Power Ranger? Ba't dalawa na lang kayo? Ha? Wala na? Doon yung isa, nakulit. Ito na si Alice. Ito na pala, may kapalit ka na. Ngayon sa ulo. Ito yung si Alice, may kapalit sa ulo. Hindi nila yata kilala eh. Matanda na yata ako. Okay, ang sabi ng Bible. Psalms 24:1. Nakita niyo na po? Amen. Okay, ang sabi po ng Bible dyan, 24:1. Basahin nga po natin ang sabay-sabay. Ready, begin. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Tayo po muna mag-pray. Panginoon, marami pong salamat sa umaga nito. Salamat po sa inyong biyaya. And we thank the Lord for this time that makapagsimula po kami ng pag-aaral patungkol po sa pagbibigay. Tulungan niyo po kami lagi, Panginoon, na minsan ito isang sensitibong topic. But Lord, alam ko po kung ang pinapangaral dito sa pulpito ito ay salita ninyo. Hindi mahalaga kung ang puso ng tao, kung tama o hindi, basta may pangaral ang katotohanan. But Lord, what I'm praying is gawin niyo pong positibo ang isip, ang puso ng inyong mga anak. Ito po para ay maging kaluwalhatian sa inyo pong dakilang pangalan. Palain mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please be seated. Okay, sabi po ng Bible dyan mga kapatid sa Psalms 24:1. Okay? Basahin ko lamang po sa Tagalog mga kapatid. Magbabasa tayo mga ilang talata dito. Okay? So that maging aware tayo what is the foundation of giving. Tama? Alam nyo, hindi kayo magbibigay dahil ito'y mandato ng pastor. Ayaw ko na magbibigay kayo kasi utos ni pastor, walang magawa kay pastor, takot kay pastor. Hindi po mga kapatid. Amen? Magbibigay tayo because alam natin kung bakit tayo magbibigay. Minsan kasi nagiging nagiging mis-issues na mga kapatid, nagiging namamali na kung bakit minsan
Kung bakit tayo nagbibigay sa church, bakit tayo nagbibigay sa Panginoon? Because sometimes the members, they are under. Doon po sa pastor po nila. Tama po ba? Amen po mga kapatid? Hindi tayo magbibigay kasi, mga kapatid, yan yung mandato o yan yung utos ni pastor dito sa church. Listen to this. Maraming mga pastor na nakakita na ba kayo na wala nang ibang tinuturo sa church kundi giving na lang ng giving? Mula isang taon giving. Well, it's good to be reminded. It's good to hear the teaching about giving behind this pulpit. Pero kapag yun na lamang yung laging nagiging feed o pinapakaan sa miyembro, na halos matapos yung isang taon, lagi na ipang magbigay. Alam nyo, hindi po ganun ang salita ng Diyos. Tama mga kapatid? Naunawaan po ninyo, hindi lang giving ang kailangan ipakain sa atin. Ito'y kasama sa pagpapakain, but not totally puro giving na lamang. Amen po ba mga kapatid? Yung pag hindi pa nagbigay, parang galit na galit pa yung pastor. Tama? Hindi ko alam sa iba. Tama po ba? Pero kung malinaw sa akin, ang ministry is not just about giving. Ministry is about service. And giving is part, mga kapatid, na of course, kailangan maunawaan ang pagbibigay. Kasama yan sa paglilingkod natin dito sa church, sa Panginoon. Tama po ba? Kaya sabi po ng Bible dyan, the foundation of giving. Psalms 24:1, ano po sabi dyan? Ang lupa ay sa Panginoon. Tama? Hindi, sa akin yan, pastor. May titulo ako eh. Kahit may titulo ka, sa Panginoon yan. Tama? Bakit? Madadala mo ba yung lupa mo eh? Pag namatay ka dyan ka nga, ibabaw sa lupa eh. Okay? At ang buong narito. Diba? At ang buong narito. Lahat ng bagay na nandito sa ibabaw ng lupa, pagmamay-ari ng Panginoon. At ang sabi diyan, ang sanglibutan, the world, ano sabi? At silang nagsisitahan dito. At lahat ng nakatira, hayop, tao, ibon, puno, everything na mayroong buhay sa ibabaw ng lupa, pagmamay-ari ng Panginoon yan. Tama? Ang sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 6 verse 7. Okay, 1 Timothy. Ano po sabi diyan? In English po, for we brought nothing into this world, and it's certain we can carry nothing out. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. Meron ba tayong dala-dala dito nung pinanganak tayo? Kaya nga tama yung sabi ni Job, di ba? Hubad akong dumating dito sa ibabaw ng lupa, hubad din akong babalik sa langit. Wala akong dadalhin doon. Because sabi nito ni Apostle Paul kay Timothy, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan. At sabi ng Bible din, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman, o wala rin naman tayong dadalhin na anuman. Kung paano tayo, mga kapatid, dumating dito sa lupa, ipinanganak, ganun din daw tayo babalik. Tama? Di ba? Reverse psychology. Pinanganak kang walang ngipin. Pag tumanda ka, rurupok din ang ngipin mo. Tama mga kapatid? Pinanganak kang malakas, pag tumanda ka, mawawala din yung lakas mo. Tama? Amen po ba? Kaya sabi ng Bible din, sa mga binabasa po natin, kailangan maging pundasyon muna natin at maintindihan po natin na ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo ay ang Panginoon. Tama? Therefore, pag sinabi natin ang nagmamay-ari dito ay ang Panginoon, lahat ng meron dito sa lupa, even your life. Amen? Maging yung buhay mo, hindi mo pagmamay-ari ng Diyos. Even yung lakas mo, hindi mo pagmamay-ari ng Diyos. Even your wisdom, it's not yours. It is always belongs to God. Even your job, it is not yours. It is belongs to God.
Even your education, hindi mo yan pagmamayari. Pagmamayari ng Diyos yan. Even yung smallest thing ng buhay natin, wala tayong dadalhin sa langit. Amen po ba? At nais kong sabihin mga kapatid, kung ano man ang meron tayo sa buhay na to, kailangan maging malinaw sa atin. Hindi natin yan pagmamayari. It's just a blessing na meron ka sapagkat ikaw ay pinagkakatiwalaan ng Diyos. Amen mga kapatid? At ang mga bagay-bagay na yan, sabi ko nga, hindi pinibigay ng Diyos para magdamot ka, para mawala ka sa Kanya, para hindi ka maglingkod. Kundi lahat ng yan, ipinaparanas ng Diyos, ibinibigay ng Diyos para ikaw ay gamitin ng Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Even our life, tama? Nalala niyo si Doc Will Ong? Mga kapatid? Di ba nagkaroon ng karamdaman? Expert na doktor yun. Pero nagkaroon na siya. Now, even yung kanyang asawa may cancer. Tumawag kasi kahapon sa akin, naghihingi ng prayer. Hindi. Even yung asawa niya, nagke-chemotherapy, meron stage 2 breast cancer. Mga expert na doktor yung mga yun. Tama? Nagugulaw si gawa ng ano? Nagugulaw. Ang nung dumating ako sa Laguna, hindi ako masyadong madiretsong magtagalog. Kapampangan po talaga ako. Buti nga kahit paano nawawala yung punto-punto ko pag nagkapampangan, pero minsan pag nagkapampangan ako, kapampangan, may punto talaga kami. O nano? O may nanuya. Napano siya. Pampangan yun. Ito itong anak ni Mayora, ba? Marunong pampangan, di ba? O, may punto talaga kami na gano'n. Nang dumating ako dito, halos Tagalog, at wala akong kausap na kapampangan, nawala yung kapampangan ko. Hindi naman nawala totally. Ngayon, kapag umuwi ako, tapos ngayon magkapampangan na kong dire-diretso, napubulol naman ako ngayon. Kaya, nung dumating ako dito, halos dito lang talaga ako nasanay na magtuwid ng Tagalog. Kaya minsan may mga Tagalog, minsan nahirapan ako mag-pronounce. Okay? Kaya ang hirap, buti na lang, kahit pa, natuto ko mag-Tagalog. Di ba? Kaya yung mga anak namin, hindi ko na naturo ang kapampangan talaga. Okay? Kota na mo. Aaron, kota ka. Johan, kota ka mo rin. Hindi po mura yun ha. Sa kapampangan, ibig sabihin ng kota, mamaya. Sabi sa Aaron, mamaya ka. Mamaya ka din, Johan. Mamaya, kota. Huwag lang mapalitan ng spelling. Mura na talaga yun. Okay? So anyway, so sabi mo dyan, mga eksperto na yon bilang mga doktor. But in reality, even they are expert as a doctor, as a physician, they are not the one who control their health or yung kanilang kalusugan. Ang Diyos pa din. Tama po mga kapatid? So yan ay katunayan, katibayan. Kahit anong profession mo, kahit may kinalaman pa yan sa pangkalusugan mo, hindi mo kayang awakan at kontrolin ng buhay mo. Diyos pa rin ang nakakaalam. Tama po ba? Kaya po, kailangan natin maunawaan ang pundasyon mga kapatid, ang Diyos ang nagmamayari. He is the owner of everything. Amen po mga kapatid? Then the second foundation mga kapatid, not only God is the owner of everything mga kapatid, pero nakita po natin, di ba? Ano sabi doon? Wala tayong dala-dala dito. Dumating ka dito wala, babalik ang wala. Tama mga kapatid? That's why, salamat sa Diyos kung binibigyan tayo ng Panginoon. Now, binibigyan tayo ng Diyos, hindi para lumayo sa Diyos, hindi para lumalimot sa Diyos, kundi maging kasangkapanan ka ng Panginoon sa mga bagay na binibigay niya para gamitin mo para sa Panginoon. Tama? Just think about lahat ng bagay na meron sa atin, dadaan lang yan. Tama po ba? Para bang yung lakas, dadaan lang sa buhay natin. Bilang ka lang ng 10 taon, 20 years. Tama?
O, 20 years. 70 na si Brother Cleo. Magbe-birthday pa ngayon ulit ng August 20 yan. Diba? Nag-birthday noong July 23, magbe-birthday ngayon ulit ng August 20. Kaya every year, 2 years ang tinatanda niyan. Kaya maaga talaga tatanda niya. Diba? Can you imagine? Just after 10 years. O, diba? O, baka yung iba dito, may mga asawa na. Diba? May mga anak na. O, si Aaron, ano na yun, nagpa-private pool na yan. Tapos dala-dala yung anak, bit-bit-bit-bit, iniwan ng asawa. Diba? O, tapos si Johan, alalay mo. Alalay ka pala eh. O, tama? Ganun lang kabilis ang buhay. Para magdadaan lang lahat sa atin, yung edad natin, yung lakas natin, yung mga bagay na meron sa atin, dadaan lang yan. At the time, at darating yung punto na lahat ng mga bagay na yan, di ba? Hindi mo na kayang gawin yung mga ginagawa mo dati. So at the end po ng buhay na yun, di ba? Di ba? Kung dadaan mo lahat nun, gusto ng Panginoon, lahat ng mga bagay na yun, may paggamit natin sa Kanya. Amen? So, ano pong gusto kong maibigay po sa atin? Number 1, okay? Number 1, na maging mindset natin so that we can understand very carefully what is the foundation of giving. Number 1, money, mga kapatid, is just a tool, not your master. Tama? Ang pera, mga kapatid, kasangkapan lang yan, pero hindi mo yan maging Diyos-Diyosan. Tama? Ang nangyayari, ang pera at ginagawa mong Diyos-Diyosan, hindi nyo papansin, ikaw ngayon ang kinakasangkapan ng pera. Amen po ba? Ang sabi ng Bible in Matthew chapter, ano po? Chapter 6, in verse 24. Okay? Matthew chapter 6 in verse 24. Ang sabi po ng Bible, sabi po diyan, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Small letter P. Okay? Sapagkat kapupuotan niya yung isa at ibigin niya yung ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Amen mga kapatid? So malinaw po sa aral ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na sabi niya, you cannot serve God and Mammon. You cannot serve them both. Either love one and hate the other. Tama? Nangyayari ngayon sa mundo natin, baliktad. Tama po mga kapatid? Ang tao, ang mindset nila, kumita, magkapera, at habang ginagawa nila yon mga kapatid, ay nakakalimutan nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen po ba mga kapatid? Eh sabi ko, maraming mga Kristiyanong scammer. Tama? Yung bang sasabihin, Pastor, pag-pray mo ako, pag nagtatrabaho ako, magtatapat ako, magbibigay ako. Nung pinag-pray mo, nagtatrabaho na wala na sa church, hindi na nagbigay. Amen po mga kapatid? Marami na akong narinig na ganyan. Tama? Amen po mga kapatid? Pastor, pag-pray mo kung gumanda ang trabaho ko, pag magiging faithful ako sa giving, by gumanda ang trabaho ko, ngamit ang pagbibigay. Tama mga kapatid? At then, makikita natin, sabi po ng Bible dyan, you can serve God and Mammon. Money is a tool, not your master. Tama? Yan ay kasangkapan lang. Sapagkat sa mundong ito, abay, tanda natin, ang pera galing sa Panginoon. Amen po ba? Galing sa Panginoon, and there is a right, meron pong right process or right way to have money. Tama? Meron tamang paraan para kumita, para magkaroon ng pera. Pero hindi po yun yung paraan o hindi yun yung magiging dahilan. Tama mga kapatid? Para mapalayo sa Panginoon. Ito, lagi nating sinasabi, di ba? Ito, lagi sa mga young people. Habang nag-aaral kayo, mag-aaral kayo mabuti. Amen ba?
And the Lord bless you someday, bigyan kayo ng magandang trabaho, di ba? Mayroon, maging private pool. Pero ikaw may-ari ng private pool. Ayaw mo nun? Kumbaga, ikaw yung nagaganon, pero ikaw pa yung may-ari. Hindi ka nadada ng ahente o naman, di ba? Sipin pag nagganon ka, magkano ngayon ang porsentuhan? 30%? 20. O sa 1,000, meron kang 200. Di ba? Kasi 20. Tapos dahil ikaw may-ari, sa'yo pa rin yung 200. O, di ba? Ang bihira yan. Binabago na yung sarili, no? Hindi, upusan mo na lang si Johan kasi ngayon sa FB page na. Siya na yung bahala sa mga... Kaya mag-aaral lang ng computer pagka-graduate mo, piliin mo yung pinakamahal na kurso. Okay? Walang problema kay mama niyo yan. Supportado ka niya. Kung maging doktor, mag-doktor ka. Si Rebe, mag-piloto, mag-piloto. Lahat, bihira lang yan. Okay? Wala na, masisira ng balik ng manano. Okay? So anyway, tanda natin, if the Lord bless you, young people, someday, bigyan kayo ng magandang trabaho. Lagi sinasabi, wag kayong magpapasilaw sa pera. Wag kayong magpapasilaw sa laki ng sahod. It's good na lumaki ang sahod mo. Pero hindi yun yung magiging dahilan para ikay na mawala ka sa Panginoon at yun na lang yung maging buhay mo na, malaki na sahod ko. Tama po mga kapatid? Huwag niyo pa rin kakalimutan ng Panginoon. Ito lang yung sinasabi, di ba? Kung ngayon pa lang hindi kayo, ganyan kayo sa Diyos. Pag kayo naging successful sa buhay, hindi kayo pagiginabangan ng Panginoon. Tama? Eh sabi ng bago dyan, money is just a tool, not your master. Amen? Sapagkat maraming mga tao, ginagawang Diyos ang pera. Amen po ba mga kapatid? Ang sabi ng Bible sa Psalms 135 in verse 15, ang sabi niya, ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pila at ginto na gawa ng mga kamay ng mga tao. Tama? Ang sabi ng Bible sa Psalms 115 verse 4, mga kapatid, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay tila at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Tama po ba? So yan po yung ginagawang Diyos-Diyosan ng mga tao. Amen? Pero nakakalimutan nila, mga kapatid, hindi po yan umiikot, hindi yan umiikot ang buhay natin. Tama? Sa Diyos dapat umiikot ang buhay natin. Ang pera, kasangkapan lang yan. Tama mga kapatid? Kasangkapan lang yan. Ang sabi ng Bible sa Ecclesiastes chapter 5, okay, in verse 10. Ecclesiastes chapter 5, in verse 10. Nasabi po dyan. Po, nakita niyo na? Ecclesiastes chapter 5, verse 10. Sabi po ng Bible dyan, siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak. Tama? O siyang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang. Ano sabi dito? Ito man ay walang kabuluhan. Tama? Nakita nyo? Yung daw umiibig sa pilak, hindi masisiyahan sa pilak. Bakit po? Kasi po mga kapatid, ang tunay na anak ng Diyos, hindi dapat nasisiyahan sa pera. Hindi dapat nasisiyahan sa mga bagay ng mundo. Amen mga kapatid? Yung attachment natin, yung affection natin, ay sa Panginoon pa din. Tama mga kapatid? Wala namang masamang maging yumaman ka, pero mayaman ka na nagtatapat sa Diyos, hindi mo pa rin kinakalimutan ng Panginoon sa buhay mo. Tama mga kapatid? Wala namang masamang kumita ka ng pera, pero huwag mong pabayaan na yung pera darating ang araw, yan yung magdidikta sa iyo, yan yung magkocontrol sa iyo, na ikaw ay magiging kasangkapan, na darating ang araw, mawawala ka sa church, hindi ka na naglilingkod. Bakit? Nag-enjoy na tayo sa mga bagay na kinikita natin. At the end, pag ang Diyos nagpaalala, mga kapatid, saka pa lang natin ma-realize na bumalik ulit sa Panginoon. Tama? Alam nyo, blessing lang na may pera ka. Sino rito may pera pa? Utangin nyo nga po.
Ha? Blessing lang na may trabaho ka. Pagpasalamat mo yung mga bagay na yan. Amen mga kapatid? Pagpasalamat mo yung mga bagay na meron ka at nagkakaroon ka. Pero huwag mo pa rin hayaan na yung mga bagay na yan, dumating ang araw, mawala ka sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? So money is a tool, not your master. Amen? Hindi pera mga kapatid ang kakasangkapan sa atin. Tama? Tayo ang kakasangkapan sa pera. Tama? At yung pera na yan, mga kapatid, binibigay ng Diyos yan para gamitin natin pagbigay sa Panginoon. Tama? Not only money is a tool and not your master, but also, listen, be faithful. Okay? Be faithful steward of what God gives you. Amen? Be faithful steward of what God gives you. Hindi ka binibigyan ng Diyos para sayangin. Hindi ka binibigyan ng Diyos para hindi mo ibalik sa Kanya. Hindi ka binibigyan ng Diyos para mawala ka sa paglilingkod. Binibigyan ka ng Diyos kasi gusto ng Diyos, mga kapatid, maging matapat kang katiwala. Amen po ba? Ano sabi ng Bible? Luke chapter 16 verse 10. Okay, Luke chapter 16 verse 10. Ang sabi ng Bible dyan, ang magtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. Amen mga kapatid? At ang di matuwid sa kakaunti o yung unfaithful, unjust sa kaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Ano pong sinasabi dito mga kapatid? Ang sinasabi po dito, yung hindi mapagkakatiwalaan sa maliit, hindi mapagkakatiwalaan sa marami. Amen mga kapatid? Kaya po, nais kong sabihin, yung mga bagay na binibigay ng Diyos sa atin, di ba? Maging matapat po tayo dyan. Amen mga kapatid? Huwag mong sabihin, Pastor, konti lang yung income ko. Hindi naman sinabi ng Diyos, kailangan malaki income mo. Ang sabi din ng Diyos, maliit man yung income mo, huwag mong kalimutan, may bahagi pa rin ang Diyos dyan. Sorry, estudyante pa lang ako. Hindi naman sinasabi ng Diyos, magtapos ka muna bago ka magbigay. Tinuturuan ka nga ng Diyos habang estudyante ka pa na matutunan mo magkaroon ng bahagi ang Diyos sa mga kahit konting baon na meron ka. Kasi baka dumating ang araw, magkatrabaho, magkaroon ka ng pera. Di mo natutunang magbigay sa Panginoon, lalo kung hindi mo magbibigay sa Panginoon. Amen mga kapatid? Nandun na yung mindset na, hindi, pera ko na to. Hindi, may mabibili ko na yung gusto ko. Tama mga kapatid? Hindi, ako na mayari nito. Hindi na ito mapapakialaman ng nanay ko. Hindi na ito mapapakialaman ng tatay ko. Hindi po ganun mga kapatid. Amen po ba? Eh, sabi ng Bible yan, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. Listen to this. Kapag tayo hindi na pagkatiwalaan sa mga bagay na binigay ng Diyos sa atin. Ano sabi po mga kapatid? Ni Job? Ano sabi doon? Ubad akong dumating dito, ubad din ang babalik. Anong kasunod? Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nag-aalis. Amen po ba mga kapatid? Tama? Pagdamutan natin ng Diyos, pagdamutan natin ang gawain ng Panginoon, at magnasa tayo sa sarili natin, darating ang araw kapag ang Diyos ang bumawi, lugi pa tayo. Amen mga kapatid? Lahat ng tubo, puhunan, kuha ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kaganda nga ng plano ng Panginoon, di ba? Binibigyan ka niya, maging daloy ng papala. Amen po ba mga kapatid? At habang, di ba? Parang yung isang punong pitsil. Gusto ng Diyos bigyan yung puno ng pitsil ulit ng tubig. Kaya lang hindi mabigyan ng Diyos kasi nga puno. Matatapon, masasayang. Tama mga kapatid? But the purpose is meron mga baso doon na empty. Lagyan mo. Tama?
At kapag nawala na naman yun, malalagay rin ng Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Be faithful steward. Maging mabuting katiwala tayo. Amen? Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nag-aalis. Amen? Yung mapagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Kaya po, if you understand the foundation of giving mga kapatid, talaga, hindi ka magdadamot sa Panginoon. Dapat walang Kristyano madamot sa Diyos. Pag pinag-usapan ng Diyos, dapat hindi tayo nagkakaroon ng doubt. Hindi tayo nagkakaroon ng agam-agam. Amen mga kapatid? Kung para sa gawain naman ng Panginoon, huwag tayo pagtanong, huwag tayo magkaroon ng doubt, ng agam-agam. Tama mga kapatid? Di ba bisa, kapag sa mga ibang mga bagay, parang hindi naman tayo nakakapag-isip ng tama. Minsan mga bagay na hindi naman mahalaga, gasta doon. Okay lang to, gasta doon. Di ba? Bili doon. Pero pagdating sa Panginoon, batay ka. Aba, dapat hindi po mga kapatid. Tama? Dapat tayo ay masaya when it comes to God. Amen? Kasi alam natin, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Tama? At kapag nakita ng Diyos, sabi ng Bible, sa binasa natin, na kahit maliit yan, naging mabuting katiwala ka, someday palalaking din ng Diyos yan. Para lalo mong gamitin ng Panginoon. Amen po ba? So be faithful steward of what God gives you. Amen? Ano bang binigay ng Diyos sa'yo? Huwag mong isipin, maliit lang yan. Walang maiambag yan. Walang maitutulong yan. Sino nagsabi? Ikaw lang. Magtapat ka, ipagamit mo sa Diyos, palalangin ng Diyos, padadalhin ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? And not only be faithful steward of what God gives you, but listen to this. Number 3, guard your heart, not to the money, but to the love of money. Amen? Guard your heart from the love of money. Bantayan mo yung puso mo sa pag-ibig sa pera. Tama po ba? Kaya sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 6 in verse 10. 1 Timothy chapter 6 in verse 10. Ang sabi ng Bible, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Tama? Wala pong masama sa pera. Ang pera ay galing sa Diyos. Ang sinasabi rito, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan kapag inibig mo ang pera. Yun yung sinasabi ng Matthew 6:24. Huwag mong ibigin ng Diyos at ang kayamanan. Tama? Dahil kapag hindi mo nabantayan yung puso mo. Amen mga kapatid? Ang sabi ng Bible yan, yung pag-ibig sa salapi ay yung magiging dahilan para mawala ka sa Panginoon. Mawalan ka na ng panahon. Amen po mga kapatid? Tama po ba? Mawalan ka na ng time sa Diyos. Busy na lagi sa work. Tama? Busy na lagi sa school. Busy na sa mga, alam nyo, maganda kumita. Praise the Lord for that. Pero merong limit. Hindi lagi ang buhay puro trabaho. Pastor, di ka naman nagtatrabaho eh. Kaya hindi mo kami naintindihan. Kasi palitan yung pwesto. Para maintindihan mo. Tama mga kapatid? Hindi puro ang buhay, puro trabaho. Kailan ka magtatrabaho? Hanggang kailan ka magtatrabaho? Pagkatapos na po ng 60, kapag ano na, nakaipon na ako, may sasakyan na ako, may helicopter, may yate, may farm, may resort. Yun yung mga pangarapin ni Aaron. Para umubra ka doon sa, ano mo. Di ba? Tama. Hanggang kailan? Pag 60 na, pag may pension na. Di, kaya ko pa naman ng 60, mga 65. Magre-retiro na ako. After 65, yan na nagsimula yung may sakit na. Di ba? May arthritis na. Kakatrabaho mo, di ba? Yung lagi nakaganon, kuba ka na. Kakaroon mo sa computer, malabo na mata. Di po ba mga kapatid?
Oh, tapos, dahil yung tapos mga anak mo ay mga kuripot pa. Tama, may mga sariling buhay na, pamilya, yung hindi na marunong magbigay sa magulang. Oh, diba? Patay ka ngayon. Wawa ka ngayon. Diba? Oh, hindi, kailangan kong magamot. Oh, benta mo na yung yate. Problema, hindi gumagaling. Benta mo na yung helicopter. Hindi nagaling. Wala nang choice. Benta natin yung bahay. Hindi nagaling pa din. Walang choice. Benta na natin yung mga aso natin. Ha? Yung mga ano pa naman to, mga 3-5. Mga 10 yun. 3-5. Magkano? Ha? Oh. Magkano yun? Ha? 15K. Hindi naman ha? 15. Oh, benta mo yung mga Shih Tzu, mga mga asong malalaki. Ha? Wala, di pa rin nagaling. Yung manaubos na lahat ng ibebenta, di pa rin gumagaling sa sakit. Diba? Ngayon, tsaka palang ma-realize, di, magtatapat na ako sa Panginoon. Maglilingkod na ako sa Panginoon. Eh, wala na. Diba? Sabi ng Bible, wala pa nakakalam ng buhay. O, mamaya, makadulas ka lang. Pagkadulas mo, dahil marunong na yung buto mo, mapagod na ka agad. Ngayon, naharap sa Panginoon, wala pang gantimpala. Nanaibigan din yung reality ng buhay. Because, ang buhay, hindi puro pera. Hindi puro trabaho. It's good to have that kind of work, that kind of job. Pero hindi nilog ng Diyos. Sabi ko nga, ibigay ang mga bagay na yan para mapalayo ka sa Panginoon. Amen mga kapatid? Na hindi ka binigyan ng Diyos at sa Panginoon, wala muna akong time. Hindi busy muna ako. Ba't kailan ka magiging hindi busy? Marami ng Kristiyanong mga nagsabing busy. At mga hindi Kristiyanong pag in-invite mo sa church, pag may time, problema, hanggang kailan magkakaroon ng time? Amen po mga kapatid? The point is this. Sabi ng Bible, the love of man is the root of all evil. Guard your heart from the love of man. Bandan yung puso nyo. Tama, hindi nyo napapansin. Unti-unti. Tama? Nakukuha na ng kaaway yung puso nyo. Yes, kumikita ka nga. Pero nawawala na yung nasiyahan mo sa Panginoon. Kumikita ka nga, nawawala na yung pag-ibig mo sa Diyos. Kumikita ka nga, napapabayaan mo na yung mga bagay-bagay na paglilingkod mo sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Tama po ba? Bantayan natin ang puso natin. Guard your heart from the love of money. Money, it's not evil. Okay, again, money, it's not evil. Evil is here. Mga kapatid, the love of money. Pag ginawa mong, sabi ng Bible, Diyosan ang pera. Pag ang pera ang nagdidikta sa iyo, pag ang pera nagiging dahilan mawala ka sa Panginoon, tama? Yun ang masama. Amen po mga kapatid? Kaya kung meron tayong pwedeng ituro lagi sa mga young people, sa mga anak natin, hindi yun yung kumita sila, mga kapatid, but yung lagi nilang mahalin ng Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Bantayan natin. Kumustahin natin ang puso natin. Huwag muro kita. Tama? Kundi yung puso natin. Ingatan natin. Lastly, kapatid, be generous, not greedy. Tama? Be generous, not greedy. Okay? Ibig sabihin po mga kapatid, huwag tayo wala dapat Kristiyanong laging gano'n. Tama? Kasi pag puro ka gano'n pagdating sa Panginoon, yan yung magiging sakit mo. Diba? Wala na. Bakit? Pasalamat ka, nagagalaw mo pa yan. Pag nagkasakit ka ng stroke, ganyan na talaga. Kahit gustuin mong magbigay, bukas, wala na. Kaya habang
yan, naku-close open yung pa, ibig sabihin niya, yan ay biyaya ng Diyos, matutulong kayo magbigay. Kaya panalangin ko yung mga Kristiyanong puro ganyan, yan ang magkakasalit kayo ng stroke at gano'n na naman ganun. Ano gusto nyo? Diba? Tama mga kulit? Hindi naman hindi tayo nilikha ng Diyos na ng gano'n ang kamay natin. Tama po ba? Nilikha tayo ng Diyos. Tama? So simple. Especially tayo mga mananampalataya. Hindi kalooban ng Diyos na mabuhay tayong sakim. Tama? Anong foundation? Wala tayong madadala sa langit. Anong foundation? Lahat pagmamayari ng Diyos. Anong foundation? Katiwala ka lang. Bakit magdadamot ka? Amen po ba mga kapatid? Magpasalamat ka kung ikaw ang meron. Ibig sabihin, ikaw, mga kapatid, ay gustong gamitin ng Panginoon para maging pagpapala din para sa iba. Tama mga kapatid? Alam nyo, when it comes to income, huwag natin ikumpara yung sahod natin sa bawat isa. Kasi wala akong ilalaban. Tama? Do not compare kung anong income mo. Pasalamat ka sa Diyos na meron kayo, isang malaki, isang maliit. But God is not comparing. Mga kapatid, hindi nagko-compare ang Diyos. Gusto ng Panginoon, parehas kong matutunan sa mga bagay na una, huwag kayong maging sakin kahit konti. Huwag kang maging sakin. Konti na nga lang, magiging sakin ka pa. Tama? Ikaw naman na marami, huwag kang magmayabang. Kaya ka marami, ibig sabihin, ikaw yung may accessible o available na gustong gamitin din ng Panginoon na kaya marami, gamitin ng Panginoon. Naunawan po niyo mga kapatid? So, both of us, o lahat tayo, ayaw ng Panginoon, maging sakin tayo. Ha? Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Huwag maging sakin. Mga young people, huwag maging sakin. Amen? Darating ang araw, magkakatrabaho kayo, huwag kayo maging sakin sa mga magulang nyo. Kung meron pa yung unang tulungan, unang pagkalooban, mga magulang nyo. Tama mga kapatid? Hindi yung unang sweldo nyo pala, magdadamot na kayo sa magulang nyo. Kakapal ng mukha nyo. Tama? Amen po ba mga kapatid? Nakatapos, nakatrabaho, unang sahod. Na, baka naman. Hindi, wala. Kasya lang to. Diba? Okay. Hindi ka pagkakatiwala ng Diyos. Amen po mga kapatid? O, darating araw, magiging anak mo, ganun din. Sabi ng Bible, kung may tinanim siya, aning eh. Tama po ba? Huwag magdamot, kahit kanino. Lalo na pagdating sa Diyos, alam nyo, huwag natin pagdadamutan ng Diyos sa buhay natin. Tama? Kung meron tayong isang persona na huwag pagdadamutan, ang Panginoong Diyos. Amen. Ang gawain ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Ang sabi ng Bible, 2 Corinthians 9:7, ang sabi ng Bible ito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ang sabi, huwag mabigat sa loob o dahil kailangan. Minsan, di ba? Bibigay ang tao kasi yung bang napipilitan. Ang hirap ay magbigay ng napipilitan. Tama mga kapatid? Ang hirap din magbigay ng ang bigat sa loob. Kami sasabihin ng mga magulang, huwag ka na magbigay kung masama loob mo. Ay, huwag ka na maglinis kung masama loob mo. Tama po mga kapatid? Pero sabi ng Bible, magbigay ang bawat isa. Ano sabi? Ayon sa ipinasya. There is no amount. Ayon sa ipinasya. Tama po mga kapatid? Kung ito yung maliit ang income mo, ito yung pinasya ng puso mo, by praise the Lord, makakatulong yan. Kung ito yung malaki, marami, yan yung pinasya ng puso mo, at hindi mabigat sa'yo, praise the Lord, mas malaki din ang maitutulong yan. Tama mga kapatid? Kaya sabi ng Bible, o dahil sa kailangan, ipagbibigay ko kasi kailangan. Kasi sabi ni Pastor, kasi ganito. Sabi daw, huwag daw.
Sapagkat iniibig ng Diyos, anong sabi? Ang nagbibigay. Anong kasunod? Anong kasunod? Again ha, ang iniibig ng Diyos, yung nagbibigay na masaya. Hindi porke nagbigay ka na, nandiyo na yung favor ng Diyos. Baka nagbigay ka nga, ano sabi doon? Mabigat yung puso mo. Napipilitan ka. Ang sabi ng Diyos, yung nagbibigay ng masaya. Amen mga kapatid? Kaya kung tayo po ay magbibigay, maging masaya and be generous. Amen? Tama? Ang saya kaya matutunan natin. Mga kapatid, yung makasanayan natin, whether maliit man yan o malaki. Tama? Ano tayo magbigay? Amen po ba mga kapatid? Sabi doon, not greedy. Tama? At hindi sakip. Mamaya, may stroke na kayo. Ganun ang balit. O hanggang sa kabaw nyo, matigas ka, nakaganon pa din. Di ba? Tama mga kapatid? O. Mahirap maging sakim. Tama? Hindi lahat ng bagay, mga kapatid, na lahat gusto natin makakabuti sa atin. Minsan, ikakasama din natin. Tama? Yung hangin. O. Libre. Tama? Inhale, exhale. O, subukan nyo puro inhale. Gusto mo lahat sa'yo eh. Sige. Diba? That's the reminders of God kung ano yung buhay natin. Tama? Bibigyan tayo, magbibigay din tayo. Amen po ba mga kapatid? O. Kumain ka ng kumain. Kailangan ilabas mo din. Subukan mo huwag ilabas yan. Ay, sasakit ang tiyan mo. Tama mga kapatid? So again, ang sabi po dito, be generous, not greedy. Ugaliin natin, mga kapatid, huwag magdamot. Lalo na sa Panginoon. Tama mga kapatid? Hindi ba napakasarap makilala na tayo ay isang Kristiyanong hindi maramot? Kasi ganito, napakabait na tao na yun. Tama? Sige mo, binigyan ako ng ulam, pero panis naman. Hindi. Diba? Huwag maging madamot. Kesa makilala, sige, napakaramo ng tao na yun. Diba? Wala akong nakilalang kasing damot niya. Oo. Tama? Pero tingnan nyo, yung mga taong normally hindi madamot at palabigay, ang saya nila. Tama ba mga kapatid? Minsan, yung mga mararamot, minsan yung madalas tumatanda. Mabilis, ma-high blood. Diba? Yung bang ayaw maglabas? Ay, makabibigay ko sa kanya! Ay, ito na naman! Ay, wala tao! Diba? Parang, ang hirap maglabas eh, di ba? Oo. Wala ilalabas eh. Ha? Wala ilalabas. Pero yung mga taong normally, di ba? Kahit kaunti. Diba? Ibig sabihin, iba yung kasiyahan ng puso nila. Tama po ba mga kapatid? So, be generous, not greedy. So, this is the foundation of giving. Again, what is the foundation of giving? Mga kapatid, God, mga kapatid, is the owner of everything. God owns us. Even yung buhay natin, pagmamayari ng Diyos. Tama? Ano ba? Ang sabi ni Job, wala tayong mga bagay na dala-dala dito. Wala rin tayong mga bagay na dadalhin doon sa langit. Amen mga kapatid? Ano bang foundation mga kapatid? Yung mga bagay na meron ka ngayon, hindi binibigay ng Diyos para makalimutan mong Diyos. Binibigyan ka ng Diyos para maging mabuting katiwala at gamitin ka ng Panginoon. Tama? So kapag naunawaan natin yon, madali na lang po itong mga bagay na ito. Number one, money is a tool, not your master. Ang pera, kasangkapan lang yan. Hindi mo yan Diyos-Diyosan. Hindi mo yan boss. Tama mga kapatid? Hindi ikaw ang susunod sa pera. Ikaw ang mag-handle, ikaw magko-control ng pera. Tama? Be faithful steward of what God gives you.
whatever amount, whatever income na meron ka, huwag mong ipagdamot. Huwag mong ikumpara. Maliit lang. Hindi. Maging mabuting katiwala ka dyan. Ang sabi ng Bible, yung kaunti, pag nagtapat ka, pagtatapatin ka din ng Diyos sa marami. Amen po ba mga kapatid? Number 3, guard your heart from the love of money. Hindi masama ang pera. Alam ka mo masama? Kapag yung pera na ang Diyos natin sa buhay natin. Amen mga kapatid? Alam niyo kung ano masama? Nang dahil sa pera, wala na tayong panahon sa Diyos. Wala na tayong excitement sa gawain ng Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya bantayan natin. Tama? Dapat andyan pa rin ang Panginoon na kasiyahan natin. Then lastly, be generous, not greedy. Tama? Huwag tayong maging sakim. Matuto tayong laging magbigay. Ayon sa ipinasya ng iyong, anong sabi doon? Puso. Sabi ng Bible, ang Diyos, pinibig niya yung nagbibigay. Hindi lang nagbibigay. Masaya. Tama? Kaya ngayong umaga, kumusta ang ating pagbibigay sa Diyos? Are we still happy? Tama mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Masaya pa din ba tayo when it comes to giving? O nagiging frustration na sa atin ang pagbibigay? Tama? O baka nagiging pagod na tayo when it comes to giving? Alam niyo, hindi naman ako yung klaseng pastor dito, pupuk ng pulpito at puro wala nang ginawa, linggo-linggo, buwan-buwan, puro lang magbigay. Minsan paalala lang lagi. Minsan nagsasabi ba kung walang ganito, open naman ako eh. Pero minsan hindi ko kayo pinuwersa na magbigay kayo. Kahit mawalan kayo ng ulam, magbigay kayo. Diba? Kahit walang baon yung mga anak ninyo, magbigay kayo. Kahit wala kang pang gasolina, hindi, ibigay mo. Mahirap naman ang ganun. Amen mga kapatid? Because kapag natutunan natin na masaya tayong magbigay, minsan, hindi na pinag-usapan kung malaki o maliit ang naibibigay mo. Kasi alam mo, pag nagbigay ka, masaya ka, binibigay mo sa Panginoon. Amen. Amen mga kapatid? So sana mga kapatid, huwag mawala yung kasiyahan natin sa pagbibigay. Hindi ito maging pagod sa atin. Hindi ito maging dahilan para ma-discourage tayo. Hindi ito yung maging dahilan para mawalan tayo ng gana sa gawain ng Panginoon. Hindi ito yung maging dahilan para sumama yung loob mo kay pastor. Si pastor, puro lang giving. Wala na nga kaming makain, giving na naman. Wala na nga kaming pambili ng pagkain ng aso, giving na naman. Pagkain ng pusa, giving na naman. Kapatid, kung hindi ko ito ituturo, I'm not preaching about prosperity gospel. But what I'm saying, kung hindi ko ito ituturo, hindi kayo pagpapalain din ng Panginoon. Tama ba kapatid? Hindi natin matututunan yung foundation of giving. Kasi lahat ng meron naman sa atin, again, sa Panginoon. Tama? Kaya, wala tayong pwedeng ipagdamot, ipagmalaki sa Panginoon. Blessing lang na ikaw ay ginagamit ng Panginoon at binibigyan ka. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po'y manalangin sa Panginoon. Manalangin tayo sa Diyos. Dakila namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, marami pong salamat sa oras po nito. Salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na biyaya at katapatan po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagbubukas ng aming pong topic about giving. Lord, I pray na buksan niyo ang puso ng inyong mga anak at nawa ang aming pong pinag-usapan ay ito'y magsilbing pundasyon din para lalo maging malinaw po sa amin at lalo kami maging magmahal pagtungkol po sa pagbibigay. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami ngayong umaga. Habang ating mga ulo nakatungo, mga matay nakapikit, marahil ang Diyos ay nangusap po sa atin at nais natin lumapit sa dakong unahan at muli ibalik natin yung kasiyahan natin na magbigay sa Panginoon. Alam niyo, hindi naman tayo kinukuhanan ng Diyos. Tinuturuan lang tayo ng Diyos na mahalin natin siya. At kapag natutunan natin yun, madali na lang sumunod ang pagbibigay. Kaya marahil ang salita ng Diyos
naging pagpapala sa iyo at mga bagay na marahil na-realize mo at maging commitment mo sa Panginoon ngayong umaga. Why don't you come at lumapit sa unahan at manalangin sa Panginoon ngayong umaga nito. Sipo, meron po ba? Amen. Sipo. Hindi tayo niligtas ng Diyos para maging maramo. Hindi tayo niligtas ng Diyos para maging sakim. Alam nyo, niligtas tayo ng Diyos para magbigay. Kasi ang pagbibigay, yan po yung reflection ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Yan po yung reminders na kung paano ang Diyos ibinigay ang kanyang buktong na anak na hindi napilitan. Na kusang loob na ibinigay para sa atin. At ang nais ng Panginoon, yan din yung klase ng ugali na ipakita natin, na ibalik natin sa Panginoon. Na hindi niya pinagdamot ang kanyang anak para sa atin. Then there is no reason for us to be greedy. Na maging maramot para sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, maralang prayer mo, Panginoon, from now on, I will be faithful in giving. It doesn't matter yung amount. Kung ito yung kaya ko, Panginoon, hindi ako magdadamot. Kung ito yung kaya ko, Panginoon, magiging masaya ako. Nalam ko sa maliit na bagay, magtatapat ako. And there will come a time, Panginoon, na itong maliit na to ay pararamihin ninyo. Para sa susunod, mas lalo kong makapagbibigay ng mas marami sa inyo. Kaya, pangkapatid, marahil, yan ang panalangin natin ngayong umaga. Marahil, yan ang panalangin natin. Yan po ba? Guard your heart. Matay natin ang puso natin. Whatever God gives to you, maging mabuti kang katiwala. Money is a tool, not your master. Bantay natin ang puso natin sa pag-ibig sa pera. Sa lahat ng bagay dito, lilipas, pansamantala lang. Sana maging mahalin pa din natin ay ang Panginoon sa buhay po natin. Panginoon, marami pong salamat sa oras ko ito. Salamat po sa paalala, salamat sa mga salita ninyo. Pagpalain po kami, nalalo po ang bigay na hindi po napipilitan, kundi masaya because we acknowledge that everything na meron po kami sa buhay namin, ito po ay galing po sa inyo. Salamat po sa inyong mga anak. Help us, Lord, to be faithful at lahat ng mga bagay na ito na binibigay namin, ito po ay makapagbigay glory at para po sa inyong gawa. Palain nyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Okay, tayo po ay dumako sa ating pong pagbibigay.